So good day to everyone. For today's video is magkakaroon ulit tayo ng bagong presentation about solar-powered home. For today, ang pag-uusapan natin dito is kung paano nga ba gumagana ang solar energy sa ating mga bahay. So sa kasalukuyang panahon, patuloy na tumataas ang pangangailangan sa kuryente habang lumalala rin ang apekto ng climate change. Dahil dito, mahalagang maghanap ng mga alternatibong solusyon upang makatulong din sa pagtitipid. Isa sa mga pinaka-epektibong tugon ay ang konsepto ng solar-powered home. Ang kahalagahan ng solar-powered home ay hindi matatawaran. Una, nakakatulong ito upang mabawasan ang gastusin sa kuryente dahil ang enerhiya mula sa araw ay libre at sagana. Ikalawa, ito ay environmental friendly sapagkat hindi ito naglalabas ng mga carbon emissions na nakakasama sa kalikasan. So sa kabuuan, ang paggamit ng solar energy sa ating mga tahanan ay napakagandang teknolohiya na nakakatulong sa pagtitipid patungkol sa kuryente. So sa solar energy is may tatlo tayong klase ng solar panel. Meron tayong grid-tied, off-grid at saka hybrid solar system. So pag-usapan muna natin yung sa grid-tied. Ang grid-tied system ay direktang nakonekta sa bahay at sa tradisyonal na linya ng kuryente mula sa mga utility company. Wala itong kasamang baterya kaya ang lahat ng enerhiya mula sa araw ay agad na nagagamit sa bahay. Kapag kulang ang solar power ay otomatikong kumukuha ng kuryente mula sa utility grid. Kapag sobra naman ang produksyon ay maaari itong maibalik sa grid at maging dagdag supply. Next naman ay ang off-grid system. Isang stand-alone o hiwalay na sistema na walang connection sa linya ng kuryente o utility. Mayroon itong malaking battery bank na nag-iimbak ng enerhiya sa araw upang magapit sa gabi o sa oras na mahina ang sikat ng araw. Dahil wala itong connection sa grid, ang lahat ng pangangailangan sa kuryente ay ng bahay ay umaasa lamang sa solar at battery. Next naman ay ang hybrid solar power system. Ang hybrid system ay kombinasyon ng grid-tied at saka off-grid. Nakakonect ito sa utility grid ngunit mayroon ding battery backup. Ang battery ay nagsisilbing reserba or bank kapag may power interruption o brownout. Sa ganitong sistema, nagagamit ang solar power sa araw na nag-iimbak ng sobra sa battery. At may karagdagang suporta sa grid kung may kulang na supply. Sa video presentation natin ngayon, ang pinaka-main focus natin sa solar power system ay ang grid tied. So, inapaliwanag ko kanina, ang grid tied ay ang solar power system na walang battery pero nakakonekta sa utility grid. So, pag-aralan natin kung paano ito gumagana. So, pag-usapan natin kung ano ba ang grid-tied solar power system. Ito ay isang uri ng teknolohiyang na direktang nakakonekta sa linya ng kuryente ng bahay at sa tradisyonal na utility grid. Sa sistemang ito, ang mga solar panel ay gumagana lamang sa araw kung kailan may sikat ng araw. At ang enerhiya na nalilikha ay agad na ginagamit ng mga appliances sa loob ng tahanan. Dahil wala itong kasamang baterya, hindi ito nakakapagbigay ng kuryente sa gabi o sa oras ng pag-brownout. Sa katunayan, kapag nagkakaroon ng power interruption, ang buong sistema ay otomatikong nagsasara at hindi makapagbibigay ng supply ng kuryente. Gayunpaman, may malaking benepisyo ang grid-tied system. Kapag sobra ang enerhiya na nalilikha ng mga solar panels kumpara sa konsumo ng bahay, ang labis na kuryente ay pinapadala pabalik sa grid. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng supply ng utility company ang sobrang enerhiya. Ang pangunahing layuning sistemang ito ay makatipid sa bayarin sa kuryente. Kung ang kapasidad ng solar panel array ay tumutugma sa pang-araw-araw na konsumo ng bahay, posible ang zero bill o walang babayaran sa kuryente. Higit pa rito, kung ang produksyon ng solar ay lumampas sa kabuuang konsumo ng bahay sa araw at gabi, ang sobrang enerhiya ay binabayaran ng distribution utility. Sa kabuuan, ang grid-tied solar system ay isang practical at efficient na upang mabawasan ang gastos sa kuryente, habang nakakatulong din sa mas malinis na kapaligiran dahil wala naman itong napoproduce na carbon emissions. So in this slide is ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana ang grid-tied system. So ang solar panels ay nakalagay sa bubong ng bahay at kumukuha ng enerhiya mula sa sikat ng araw. Ang enerhiyang ito ay nagiging DC electricity dahil ang mga solar panel ay para mga battery. Dahil ang mga appliances sa bahay gumagamit ng AC electricity,
or alternating current, dumadaan muna ang kuryente sa inverter upang makonvert mula sa DC patungong AC. Kapag ang solar panels ay gumagawa ng sapat na kuryente, ito ay direktang ginagamit ng mga appliances sa loob ng bahay, mula sa ilaw, refrigerator or TV or iba pang appliances sa loob ng bahay. Kung sobra ang enerhiyang nalilikha, ito ay dumadaan sa meter at ipinapadala pabalik sa utility grid. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng supply ng kuryente ng kumpanya ang sobrang enerhiya. At maaari kang bayaran ng utility grid ang may-ari ng bahay dahil nakapag-supply ka sa kanila ng sobrang enerhiya. Pero may senaryo na pwedeng tumaas ang bill ng kuryente kahit na may solar panel system ka na. Halimbawa, meron kang 3 kilowatt na nalilikha mula sa mga solar panels mo. At ang konsumo mo lamang ay 2 kilowatt. At ang sobrang 1 kilowatt ay ipinapadala pabalik sa utility grid. Nadadaan sa meter ng bahay at pwede itong makredit sa babayaran mo kung hindi mo ma-a-applyan agad ng net metering na ipapaliwanag sa mga succeeding slide. So in this slide, ipapakita ko sa inyo yung mga basic part sa grid tide. Una dyan ay ang solar panel. Ito ang pangunahing bahagi na kumukuha ng enerhiya mula sa araw at ginagawang DC electricity. Next naman ay ang grid tide inverter, with or without limiter. Ang limiter ay pumipigil sa sobrang kuryente na maipadala sa grid. Next naman ay ang square wave or pure sine wave. Ang pure sine wave ay maayos at ligtas para sa mga appliances. Samantala, ang square wave ay mas mura ngunit hindi ideal para sa mga sensitibong kagamitan. Ginagawa nitong AC electricity ang DC mula sa solar panel para magamit sa mga bahay. Next naman ay ang DC circuit breaker. Protection laban sa sobrang kuryente sa DC side. Pinapadali rin ang pag-disconnect ng solar panel kapag may mga maintenance. Next naman ay ang DC Surge Protection Device or SPD na nagpoprotect laban sa biglang pagtaas ng voltahe halimbawa ng mga kidlat sa DC side. Next naman ay ang AC Circuit Breaker. Katulad ng DC Circuit Breaker, ngunit para naman ito sa AC side. Pinoprotektahan ang appliances at wiring sa bahay. Next naman ay ang AC Surge Protection Device or ACSPD na pumaprotekta laban sa surge sa AC side lalo na kapag may problema sa grid. Next naman ang Time Delay Switch or TDS na nagbibigay ng delay bago mag-switch on ng system upang maiwasan ang biglang pagsabog ng kuryente sa appliances. Next naman ay ang DC or AC electrical wires, mga kable na nagdadala ng kuryente mula sa solar panels patungo sa inverter at sa mga appliances. Next naman ay ang MC4 connectors or standard connectors na ginagamit para ligtas at mabilis na ikabit ang mga solar panel wires. Next naman ay ang solar rail. Ito ang mga metal frame na nagsisilbing suporta sa solar panels sa bubong. Next naman ay ang clamps, mga pangkabit na ginagamit para siguraduhing matibay at hindi gagalaw ang mga solar panel sa rail. So ang solar cell ang itinuturing na puso ng isang solar-powered home. Dahil dito, nagsisimula ang proseso ng paggawa ng kuryente mula sa sikat ng araw. Sa karaniwang kondisyon, ang isang solar cell ay nakapagbigay lamang ng humigit kumulang kalahating voltahe. Dahil dito, kinakailangan pagsamasamahin ang maraming solar cells sa loob ng isang panel at ikinokonekta sila in series upang makabuo ng mas kapakinabang na voltahe. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, nagiging sapat ang enerhiya para sa mga pangangailangan sa bahay. Kadalasan, ang maliliit na solar panel ay may rating na 150 volts, 50 watts pababa. O kapag kinonvert ay 12 volts. Samantalang ang mas malaki naman ay may rating na 24 volts. Ang isang 12-volt solar panel ay karaniwang nagbibigay ng 14 to 18 volts kapag ito ay ginagamit or nakaload. Dahil dito, nagiging posibleng direktang i-charge ang isang 12-volt na baterya gamit lamang isang solar panel. Pansin-pansin din na kapag sinukat ang voltahe ng isang solar panel gamit ang voltmeter nang hindi ito nakakonekta sa anumang load, maaaring umabot ang reading sa 26 volts. Ito ay tinatawag na open circuit voltage. Ito ay normal lamang. Subalit sa mga oras na ikonekta ang panel sa isang circuit, bumababa ang voltahe sa mas practical na antas mula 14 hanggang 18 volts.
Ang mga solar panel ay maaaring pagsamasamahin upang makabuo ng tinatawag natin na solar array. Sa pamamagitan ng mga solar array, mas malaki ang kabuuang enerhiya na nalilikha at naging mas kapakipakinabang sa mga tahanan. Ang prinsipyo ng pagkalkula ng mga output ng mga solar array ay halos katulad lamang kung paano kinukompute ang mga battery. Depende ito kung paano sila pinagkonekta. Kapag ang solar panel ay kinabit ng series, tumataas ang voltahe habang nanatiling constant ang current. Sa kabilang banda, kapag ang mga panel ay kinabit ng parallel, tumataas naman ang current habang nanatiling constant ang mga voltahe. Meron akong example dito na para sa next slide na merong rated na 12 volts and 10 ampere. So, i-compute natin yung total voltage, total current at ang total power. So, in this slide is i-compute natin kung paano ba kinukompute ang mga output ng mga solar cell. So, in this slide is meron tayong tatlong solar panel na connected in series. So, alam naman natin kapag series connection is constant lang ang current and ang voltage is nag-increase. So, meron tayong 12 volts rated na solar panel at meron siyang 10 ampere. So, meron tayong tatlong solar panel, so ita-times lang natin yung 12 sa 3, kaya meron tayong total volts na 36 volts. Pero yung current natin is constant lang na 10 ampere. Para makompute naman yung total power is, meron tayong formula sa power na P is equals to IV or voltage times current, is i-multiply lang natin yung 36 tsaka 10 para makuha natin yung 360 watts. So in this slide is i-compute naman natin kung naka-parallel connection naman ang mga solar cells. So in this example is meron tayong 4 panels connected in parallel. So alam naman natin kapag parallel connection is constant lang ang voltage pero nag-i-increase ang current. So meron tayong constant voltage na 12 volts at meron tayong 4 panels na ma-rated na 10 ampere. So i-multiply lang natin sa 4 kaya magiging 40 ampere. Para makuha naman yung total power is i-multiply lang din natin yung 40 sa 12 kaya makukuha natin yung 480 watts. So in this slide is mag-focus naman tayo paano computein kung combination naman siya ng series tsaka parallel connection. So in this slide is mag-focus muna tayo sa series connection. So meron tayong rating na 12 volts tsaka 10 ampere. So alam naman natin kapag series connection is constant yung current tas nag-i-increase yung voltage. So meron kang constant na 10 ampere tapos dalawang panel kaya magiging 24 volts. Ngayon, ganun din sa kabila. Meron kang dalawang panel na may rated na each na 12 volts tapos may current ka na 10 ampere so magsasum ulit yung voltage kaya magiging 24. Ngayon, ipaparallel mo naman siya. So, meron kang 24 volts kasi kapag parallel constant yung voltage tapos kapag yung current is magsasum naman siya. So, meron kang 24 volts tsaka 20 ampere. So, para makuha naman natin yung total power is multiply lang natin yung 20 tsaka 24 para makuha yung 480 watts. So, meron tayong dalawang klase ng solar panel, ang monocrystalline at ang polycrystalline. So, ang monocrystalline solar panel ay karaniwang kulay itim. Ang dahilan nito ay gawa ito mula sa isang buong or purong silicon crystal. Dahil pantay-pantay ang struktura ng kristal, nagiging mas uniform ang itsurang cell kaya mas madilim at mas sleek ang kulay. Ang itim na kulay ay indikasyon na mataas ang kalidad ng silicon at mas mahusay ang pag-absorb ng sikat ng araw. Next naman ay ang polycrystalline solar panel. Ang polycrystalline solar panel ay karaniwang kulay asul na may bahagyang speckled or parang batik-batik na itsura. Ito ay dahil gawa ito mula sa maraming piraso ng silicon crystal na pinagsama-sama. Dahil hindi pantay ang struktura ng crystal, nagre-reflect ito ng liwanag sa iba't ibang paraan. Kaya mas nagiging mas matingkad as kumikislap ang kulay asul. Ang ganitong itsura ay tanda na mas mura at mas madaling proseso ang paggawa ng polycrystalline kung ikukumpara sa monocrystalline. So sa larangan ng solar energy, may dalawang uri tayo ng solar panels ang karaniwang ginagamit, ang monocrystalline at ang polycrystalline. Bagamat pareho silang gawa sa silicon, magkaiba ang kanilang istruktura, kulay at performance.
Ang monocrystalline ay binubuo mula sa iisang purong silicon crystal kaya mas pantay at ang pagkakaayos ng cells. Dahil dito, nagkakaroon ito ng kulay na halos itim at mas mataas ang efficiency sa pag-convert ng sikat ng araw para maging kuryente. Sa kabilang banda, ang polycrystalline ay gawa mula sa maraming piraso ng silicon na pinagsama-sama kaya nagiging kulay asul na may batik-batik ang itsura. Ang ganitong disenyo ay mas mura sa paggawa ngunit mas mababa ang efficiency kumpara sa monocrystalline. Bukod sa itsura at efficiency, magkaiba rin sila ng lifespan at performance sa init. Ang monocrystalline panels ay mayroong mas mahabang buhay na umaabot ng 25 to 40 years. Samantala ang polycrystalline ay karaniwang tumatagal ng 20 to 35 years. Sa aspeto ng temperature coefficient, mas mababa ang monocrystalline kaya mas mahusay pa rin ang performance nito sa mainit na kondisyon. Gayunpaman, mas mataas ang presyo ng monocrystalline panels samantalang mas abot kaya naman ang polycrystalline. Sa kabuuan, sa pagpilit sa pagitan ng dalawang uri ng solar panel ay nakadepende sa pagpangangailangan or paggagamitan or sa pag-consider ng budget. Kung nais ng mas mataas na efficiency at mas mahabang lifespan, mas mainam ang monocrystalline. Ngunit kung mas mahalaga naman ang affordability or practical na piliin ang polycrystalline. Next natin ay ang inverter. Makikita natin dito sa picture, ito ay ang mga klase ng inverter na mumurahin. Next, ito naman ang mga mamahaling mga inverter. Kung malaki ang budget nyo, pwede nyo itong gamitin kumpara sa murang inverter sa slide kanina. Next naman ay ang function ng inverter. Ang inverter ay isang mahalagang bahagi ng solar power system dahil ito ang nagko-convert ng DC direct current na kuryente mula sa solar panel papunta sa alternating current. Ang AC o alternating current ay karaniwang uri ng kuryente na ginagamit ng mga appliances sa bahay tulad ng electric fan, TV, ref at iba pa. Kaya ang output ng inverter ay kailangan tumugma sa boltahe ng kuryente na nangangailangan sa utility grid upang ligtas at maayos itong magamit sa bahay. Noong unang panahon, karaniwang gumagamit lamang ng isang central inverter sa buong solar system. Ibig sabihin lahat ng solar panels ay konektado sa isang inverter lamang. Ngunit kalaunan ay naimbento ang tinatawag na microinverter. Ang microinverter ay kinakabit sa bawat individual solar panel kaya bawat panel ay may sariling conversion mula DC papuntang AC. Dahil dito, mas napapabuti ang performance ng system, lalo na kung may panel na natatakpan ng anino o may sira, dahil dito naapektuhan ang ibang panels. Karaniwang ginagamit ang microinverter sa mga grid tie system o mga solar system na direktang nakakonekta sa utility grid. Hindi gaanong bagay sa mga system na may battery backup. Kahit mas mahal ang microinverters kumpara sa central inverter, nagbibigay naman ito ng ilang mahalagang benepisyo tulad ng mas mataas na efficiency, mas madaling monitoring ng bawat panel, at mas maayos na operasyon ng solar system. Ang grid tie converter naman ay may natatanging katangian kumpara sa ibang uri ng inverter dahil kaya nitong magsabay o mag-synchronize ng kuryente ng utility grid. Kapag kulang ang supply mula sa solar panels, automatic kong kukuha ng dagdag na kuryente mula sa grid. Kapag naman sobra ang na-produce na solar energy, maaari itong mabalik o ma-export pabalik sa utility grid. Dito naman tayo sa inverter types. Una ay ang pure sine wave inverters. Ang pure sine wave inverter ay isang uri ng inverter na ang output voltage ay nasa anyong sine wave. Ito ang klaseng kuryente ng normal na pinoproduce ng utility companies o ng kuryente mula sa Meralco. Dahil pareho ang waveform nito sa grid electricity mula sa compatible at mas ligtas itong gamitin lalo na sa mga appliances at electronic devices. Karaniwang kailangan ng pure sine wave inverter kapag ang solar system ay nakakonect sa utility grid o kaya naman gumagamit ng mga sensitibong kagamitan. Halimbawa nito ay ang mga bagong model ng TV, CFL o LED light bulbs, microwave oven, refrigerator at ibang appliances na may AC motors. Kapag hindi pure sine wave ang gamit na inverter, maaaring magkaroon ng humming sound, interference o minsan ay hindi gumana ng maayos ang appliances. Isa sa pinakamagandang katangian ng pure sine wave inverter ay kaya nitong gumawa ng mas malinis, mas smooth at mas stable na supply ng kuryente. Dahil dito, mas tahimik ang operasyon ng appliances at nababawasan ang posibilidad
posibilidad ng damage o overheating sa electronics. Mas reliable rin ito para sa pangmatagalang paggamit ng mga devices sa bahay o solar installation. Next naman ay ang modified sine wave inverter. Sa pure sine wave inverter, ang AC power na ginagawa nito ay halos kapareho talaga ng tunay na sine wave na galing sa utility grid. Ibig sabihin is tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente, kaya mas safe at mas compatible ito sa karamihan ng appliances at electronic devices. Samantala sa modified sine wave inverter naman, bigla-bigla ang nagpapalit ang polarity mula positive papuntang negative. Dahil dito, ang wave output nito ay parang hagdan o square pattern imbes na smooth na alon. Ang ganitong klase ng kuryente ay tinatawag na choppy wave at maaari itong makaapekto sa mga sensitibo o maselang kagamitan. Halimbawa, ang mga medical equipment tulad ng CPAP machine ay hindi dapat gamitan ng modified sine wave inverter dahil maaaring hindi ito gumana ng tama o masira. Maaari rin itong magdulot ng humming sound o ugong sa mga appliances at electronics na nakakabit dito. Minsan nagiging mainit din ang ibang devices kapag modified sine wave ang gamit. Ang pangunahing advantage lamang ng modified sine wave inverter kumpara sa sine wave inverter ay mas mura ito. Kaya madalas itong ginagamit sa mga simpleng appliances o basic na electrical loads na hindi sensitibo sa klase ng power output. Next, ang larawan ay nagpapakita ng pagkakaiba ng pure sine wave at modified sine wave output ng inverter sa isang solar-powered home system. Ang blue line ay ang pure sine wave. Makikita na smooth at kurbadong alon ang itsura nito. Katulad mismo ng kuryente na galing sa utility grid o Meralco, dahil smooth ang waveform, mas stable at mas malinis ang supply ng kuryente. Kaya bagay ito sa mga sensitibong appliances at electronics tulad ng TV, refrigerator, microwave, computers at medical devices. Mas tahimik din ang operation ng appliances kapag pure sine wave ang gamit. Samantala, ang orange line naman ay ang modified sine wave. Mapapansin na parang hagdan o square pattern ang itsura nito dahil bigla-bigla ang pagtaas at pagbaba ng voltage nito. Hindi ito smooth tulad ng pure sine wave dahil dito maaaring magkaroon ng humming sound o interference sa mga appliances katulad ng sinabi ko kanina. Ang ibang sensitibong kagamitan ay maaari rin hindi gumana ng maayos o madaling masira kapag modified sine wave ang gamit. Makikita rin sa graph ang values na 120 volts, 0 volts at negative 120 volts na nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng AC voltage. Ang label na 1/60 second ay nangangahulugang isang cycle ng AC power sa 60 Hz frequency na standard frequency ng kuryente sa maraming electrical system. Next naman natin ay ang DC circuit breaker. Makikita natin dito ay ang larawan ng DC circuit breaker. Next ay ang function ng DC circuit breaker. Ang DC circuit breaker o minsan tinatawag na PV disconnect ay inilalagay sa pagitan ng solar panels at inverter o minsan ay built-in na mismo sa inverter. Ang trabaho nito ay protektahan ang solar power system laban sa sobrang kuryente o overcurrent. Katulad ng ordinaryong circuit breaker sa bahay, automatic itong na pinuputol ang connection kapag may short circuit o sobrang taas ng current mula sa solar array. Ginagawa ito upang maiwasan ang pagkasira ng inverter at iba pang bahagi ng system. Pwede rin itong gamitin bilang manual switch para patayin ang solar system o ihiwalay ang solar panels mula sa components kapag may maintenance o repair. Next ay makikita naman natin dito ang larawan ng AC circuit breaker at RCB o type. Next naman ay ang functions. Ang AC circuit breaker ay nilalagay pagkatapos ng inverter. Ang trabaho nito ay protektahan ang AC side ng solar power system laban sa short circuit at overloading. Kapag sobra ang current, automatic nitong pinuputol ang connection upang maiwasan ang pagkasira ng appliances at electrical system. Ang RCBO naman ay nangangahulugang residual current operated circuit breaker with overcurrent protection. Bukod sa protection laban sa overcurrent at short circuit, kaya rin ito mag-detect ng earth leakage current o tagas ng kuryente na hindi kayang ma-detect ng ordinaryong breaker. Kapag may taong ang aksidenteng humawak sa live wire, maaaring mag-trip agad ang RCBO upang maiwasan ang electric shock at maprotektahan ang mga tao. Maaari rin itong gamitin bilang manual switch para patayin ang solar power system kapag kailangan ng maintenance o repair.
Next ay makikita natin sa slide na ito ay ang larawan ng DC Surge Protection Device. Next ay ang functions. Ang DC Surge Protection Device ay inilalagay ng parallel sa DC Circuit Breaker sa solar power system. Ang pangunahing trabaho nito ay protektahan ng system laban sa power surge o tinatawag ding transient voltage. Ang transient voltage ay bigla ang pagtaas ng napakataas na voltahe na sa napakaikling oras lamang. Kadalasan ay microseconds lang ang tagal. Karaniwan sanhi nito sa solar PV system ay kidlat, maaaring direct o indirect lightning strike dahil exposed ang solar panel sa outdoor environment. Maaari rin itong manggaling sa electromagnetic induction sa mga power cables. Kapag may surge, ang SPD ay nagre-redirect ng sobrang voltahe papunta sa ground upang hindi ito dumaan sa inverter at iba pang components ng system. Mahalaga ito dahil ang exposure ng mataas na transient voltage ay maaaring magdulot ng matinding sira sa components at humantong sa system failure. Next, makikita naman natin dito ay larawan naman ng AC Surge Protection Device. Next ulit ay functions. Ang AC Surge Protection Device ay inilalagay ng parallel sa AC Circuit Breaker sa AC side ng solar PV system. Katulad ng DC SPD, ang trabaho nito ay protektahan ang system laban sa transient voltage o biglaang power surge. Kapag may sobrang voltahe, nire-redirect ng AC-SPD ang excess power papunta sa ground upang hindi masira ang inverter, appliances, at iba pang electrical equipment na nakakonekta sa system. Sa AC side, ang power surge ay maaaring manggaling sa iba't ibang equipment na nakakonekta sa utility grid, maging internal man o external connections. Dahil dito, mahalaga ang AC-SPD upang maiwasan electrical anomalies at maprotektahan ang buong solar power system laban sa damage caused by voltage surges. Next ay makikita natin dito ay larawan naman ng time delay switch. The time delay switch acts like a safety timer that waits a few minutes after power returns following a brownout. This prevents sudden power surge from damaging your solar system or appliances by ensuring the electricity is stable before letting it through. This is the programmable timer switch. The programmable timer switch shown in the image is an automatic tool that turns your solar power system on and off at specific times you choose. It removes the hassle of manually managing the system every day, ensuring this vital routine in handled perfectly and consistently. Now, let's proceed for the net metering. First, we have a question. What is net metering? Net meterings allow customer to install renewable energy facilities up to 100 kilowatts to generate electricity for their own use. Any excess power not consumed is exported to the utility grid in exchange for peso credit that reduce the customer's electric bill. Okay, we have a second question. Is net metering already available in the Philippines? Answer is yes. Net metering has been available since the Energy Regulatory Commission or ERC rules took effect on July 24, 2013. It is especially available for customers connected to on-grid, distribution system or transmission grids. Now let's proceed to question 3. What benefit will I get if I go into net metering? The answer is you save money by reducing the amount of electricity you need to buy at retail rates from your utility. Additionally, you earn credits for excess energy exported to the grid, which further lowers your monthly power cost. Okay, let's proceed to question number 4. How will my DU monitor the excess energy that my grid-tied setup is exporting towards the grid? The answer is, the utility may install two separate unidirectional meters or a single bidirectional meter to track both the energy you buy and the energy you export. A third meter may also be installed near your facility to measure
total generation for the utility renewable energy compliance. Okay, for the lastly question number 5. Who are qualified to participate in the net metering program? The answer is the utility customer in good credit standing regarding their electricity bills payment are eligible to join. These eligible participants are officially referred to in the rules as qualified end user or QE. Okay, now let's proceed to the consequences for not applying for net metering. If you don't apply for net metering, any extra electricity your solar panel sent to the grid is mistakenly counted as usage by your meter. This means you end up paying the power company for the excess energy you generated yourself instead of receiving a credit for it. Okay, we have another question. Is there any other way beside net metering that a customer having a solar power system producing excess energy during the day and yet will not pay for it? The answer is yes. To avoid paying for excess energy without net metering, you can use an inverter with a limiter to control your system's output. This device automatically detects your home actual power need and restrict the solar generation so that no extra electricity is ever sent back to the grid. Okay, let's proceed to the circuit connection of the solar power home. This diagram shows the electrical flow of a grid-side solar system, starting from the solar panels and passing through various protection breakers. The DC power is converted to AC by the blue inverter, which is connected to the home's main panel, and the utility meter to manage energy usage. Protective components like the surge arrestors and circuit breakers ensure the system remains safe during power fluctuation. Okay, let's proceed to the second diagram. This diagram illustrates the recommended AC wiring for maximum safety. This highlighting the external protective device installed between the inverter and your home's panel. It features a programmable timer switch to automate when the system runs and a time delay switch to protect against power surge after a brownout. Additionally, safety components like the surge protective device and circuit breaker to ensure the entire setup is grounded and shielded from electrical faults. Okay, let's proceed to the third diagram. The diagram illustrates the complete protection path for the solar home, starting with the DC surge protector and a circuit breaker to safeguard the inverter from panel-side electrical faults. After the inverter converts the power to AC, it passes through a time delay switch and an AC surge protector to defend against grid instability and voltage spike. Finally, an RCVO provides residual current protection before the electricity is distributed through the main panel board to the rest of the home. Hello everyone, I am Mark Sindrul Pidiga from BSE 3C, and for my part on this report, I will be discussing about the wire sizing for the solar-powered home grid-tied circuit. Proceed tayo dito sa wire types. The first one is the TW. The TW is acronym for thermoplastic wire, and it is moisture resistant and fire retardant. Si thermoplastic wire, it is an electrical conductor insulated with materials like polyvinyl chloride or DPVC, and then meron itong nylon or polyethylene na soften when heated and harden when it is cooled. So these cables are durable, and as I've said earlier, it is moisture resistant and then flame retardant. And then the second type is the THW. The THW is an acronym for thermoplastic heat resistant wire, and like the thermoplastic wire,
it is also a moisture resistant and also fire retardant. So si THW, it is a common building wire featuring a copper or aluminum conductor, and then PVC insulation and a nylon jacket na dinesign para makapag-handle ng high temperatures up to 90 degrees Celsius in dry locations. It is highly resistant to heat, moisture, abrasion, and chemicals na talagang ideal na gamitin for conduit and branch circuits. And the third type is the THHN. The THHN is an acronym for thermoplastic high heat resistant nylon coated wire. Dinesign ang wire na ito for a specific insulation material for temperature rating and condition of use. It is also suitable for dry and damp locations. Kapag ka nakita natin yung figure ni THHN, makikita natin na mayroon itong nylon jacket na nakaibabaw doon sa mismong insulation. Mayroon din nga itong PVC insulation, and then yung soft annealed stranded copper. THHN is a commonly used type of single conductor electrical wire featuring, ayun nga, yung binanggit ko kanina, yung PVC insulation, and meron itong protective nylon jacket. It is designed for 600 volt circuits in residential and industrial construction, rated for high heat, especially up to 90 degrees Celsius dry and resistant to abrasions, oil, and chemicals. And then the fourth one, or the fourth type, is the THHN or the THWN-2. Kaya siya tinawag na ganyan ay dahil si THHN ay similar lang kay THWN. Kaya lang mayroong nadagdag na letter W kasi si THWN ay water resistant. And then si THWN, ito ay rated for up to 167 degrees Fahrenheit or equivalent of 75 degrees Celsius in wet environment. Pero yung kanyang successor, yung THWN-2, it is rated for up to 90 degrees Celsius in both wet and dry environments. And historically, si THHN tsaka si THWN ay separate wires talaga. But ngayon, pinag-combine yung kanilang mga capabilities dito sa THHN and THWN-2 design. And take note plus na the letter T stands for thermoplastic insulated cable. Yung single letter H kanina, ibig sabihin nun ay yung wire ay heat resistant. And kapag naman double letter H, ibig sabihin nun na ang wire ay heat resistant and can withstand with high temperature. And then yung letter N nga, ibig sabihin noon ay nylon coated. And kapag may letter W, like this one, it signifies that the wire is also resistant to water. For the last type ng ating mga wires is the PV wire. So, si PV wire, this type is an exclusive kind of wire created for PV applications. These cables behave extremely well in very hot temperatures and other harsh environmental conditions. So, ang special characteristics pala ni PV wire compared to other wires is yung kanyang insulation and yung kanyang outer sheath, which is made up of XLPE or EPR. Si XLPE, acronym ito ng cross-link polyethylene, and ito ay thermosetting polymer, meaning the material is cured under heat, and in that process forms bonds in all directions forming a three-dimensional matrix. And yung EPR, ang meaning naman noon ay ethylene propylene rubber. Makikita natin dito sa right side yung figure ni PV wire. Yung kanyang tip, yun yung flexible thin copper. Yung susunod doon sa tip, yung mas mataba ng kaunti, yun yung tinatawag na XLPE insulation. And then yung black part, ito yung tinatawag na XLPE outer sheath. And then for this slide, nandito makikita natin yung common AWG wire sizes. Sa left side, makikita natin dyan yung wire gauge. And then the next or the right side is the current carrying
capacity. For the 14 AWG, meron itong kine-carry na current na 15 amps. For 12 AWG, mayroong 20 amps. For 10 AWG, mayroong 30 amps. For 8 AWG, nagkikarry ito ng 50 amps. And for 6 AWG, 65 amps. For 3 AWG, meron tayong 100 amps. And for 1/0 AWG, meron itong current carrying capacity na 150 amps. And for 3/0 AWG, meron tayong current carrying capacity na 200 amps. And sa slide na to, makikita naman natin dito yung sizes ng AWG. Tapos sa right side, yung temperature rating of copper conductor. And then kung ano ba yung current rating doon sa specific temperature na yon. Dito, tignan natin. Sa 14 AWG, kapag ka 60 degrees Celsius, ang kanyang current rating ay 15. And then kapag 75 degrees Celsius, ang kanyang current rating ay 20. And kapag ka tumaas pa ng 90 degrees Celsius, magiging 25 yung kanyang current rating. Ito ay RMS value. Tapos for 12 AWG, kapag 60 degrees Celsius ay 20. Kapag 75 degrees Celsius, 25. At kapag umangat pa ng 90 degrees Celsius, magiging 30 yung current rating ng ating 12 AWG. And then, ayan, sunod-sunod na yan. Pagka kay 10 AWG, pagka 60 degrees Celsius, meron tayong 30 na current rating. Kapag naman umangat ng 75, magiging 35 amperes yung ating current rating. And then kapag naging 90 degrees Celsius, ang magiging current rating na ay 40 amperes. Ayan, so on and so forth, tuloy-tuloy na yan. So tignan nyo na lang, hindi na natin iisa-isahin para hindi na tayo humaba sa ating discussion. And for this slide naman, nandito yung table 310.15 or the ambient temperature adjustment for raceways or cables exposed to sunlights on or above rooftop. So dito sa left side ng ating table, nandiyan yung distance above roof to bottom of raceway or cable. And then sa right side, nandiyan yung temperature other in degree Celsius and in degree Fahrenheit. So kapag on roof, 0 to 13 millimeters or 0 to 1/2 inch, papatak ito sa 33 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit. Kapag naman above roof, 13 millimeters or 1/2 inch, magiging 22 degrees Celsius and 40 degree Fahrenheit. Kapag above 90 millimeters up to 300 millimeters, ito ay 70 degrees Celsius or 30 degree Fahrenheit. And then for the last one, kapag above 300 meters or up to 900 millimeters, ito ay 14 degrees Celsius and 25 degrees Fahrenheit. And then for the last slide, for my part, makikita natin dito yung number of conductors and then ano ba yung percent of values doon sa table 310.15 through doon sa isa pang table na 310.15b as adjusted for ambient temperature if necessary. So kapag 4 to 6 yung number ng ating conductor, magiging 80% yung kanyang value. Kapag naman 7 to 9 yung number ng conductor, ito ay bababa sa 70%. Kapag 10 to 20 yung number ng ating conductor, bababa pa siya up to 50% yung value ng adjusted ambient temperature. And then kapag 21 to 30 yung number ng conductors, ito ay 45%. And then 31 up to 40, ito ay 40%. And then 41 and above, ang kaniyang percent of values ay 35%. So hanggang dyan po ang aking report. Proceed tayo sa next reporter. Good day everyone. Para sa unang part ng aking report dito sa aming video presentation, himay natin ang mga mahalagang components at functions ng isang grid-tied solar-powered home. Simulan natin sa isang napaka-importanting device
ang time delay switch. Ano nga ba itong time delay switch? Ang time delay switch na kilala rin sa tawag na power on delay ay isang device na sadyang nagpapatagal o nagde-delay sa pag-on ng anumang electronic device sa loob ng isang particular na oras. So bakit ba natin ito kailangan sa ating solar system? Ang pangunahing function nito ay lumalabas tuwing nagkakaroon ng brownout. Kapag bumalik na ang kuryente pagkatapos ng outage, madalas ay nagkakaroon ng tinatawag nating power surge. Ang biglaang pagpasok ng kuryente na ito ay may tendensyang makasira ng ating inverter o iba pang sensitibong parts ng system kung agad itong mag-on. Para maiwasan ang damage na ito, ang time delay switch ang nagsisilbing protection dahil dinedelay niya ang pag-on ng system ng mga 1 minuto or higit pa. Para masiguradong stable na ang kuryente bago muling gumana ang ating solar setup. So sa madaling salita, ito ang bodyguard ng ating system laban sa biglaang pagbabago ng voltage. Proceed naman tayo dito sa susunod na slide. Pagmasdan nyo mabuti yung nasa picture. Ito naman ang isang itsura ng ating mga programmable timer switches. Gaya ng nakikita nyo sa screen, meron tayong iba't ibang models gaya nitong KG3160 at TM616. Bagamat magkaiba sila ng itsura, pareho lang ang kanilang main function. Ang bigyan tayo ng full control sa ating solar system. Ang mga switches na to ay may digital interface kung saan maaari nating iset ang specific na oras, maging ito man ay by minute, hour o kahit by week. Sa engineering perspective, napaka-importante ng reliability ng mga ito. Mapapansin nyo na compact ang design nila para madaling i-install sa ating control panels. Sa tulong ng mga devices na ito, nagiging smart ang ating solar powered home. Dahil hindi na natin kailangan mag-alala kung nai-off ba natin ang system sa gabi o kung na-on ba natin ito sa tamang oras sa umaga. Sila na ang bahala sa routine para tayo ay makapag-focus sa iba pang mahalagang bagay. Ngayon, bakit nga ba natin kailangan i-automate ang ating solar powered home? Aminin natin ang pag-on at pag-off ng ating solar system ay isang vital routine. Pero sa totoo lang, hindi ito laging madaling gawin ng manual araw-araw. Minsan ay nakakalimutan natin o kaya naman ay wala tayo sa bahay para gawin ito ng sakto sa oras. Dito na pumapasok ang programmable timer switch bilang isang hassle-free solution. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang device na ito ay automatic na pinapatay o binubuksan ng system based sa inyong desired time o saktong oras. Isipin nyo na lang ang convenience nito. Hindi mo na kailangan abalahin ang sarili mo para i-monitor ang sikat ng araw dahil ang switch na mismo ang gagawa nito para sa iyo. Dahil dito, mas masisiguro natin ang efficiency ng ating system habang binibigyan tayo ng peace of mind. Kontrolado ang ating energy usage nang walang kahirap-hirap. At sigurado tayong laging nasa peak performance. At siguradong tayong laging nasa peak performance ang ating solar powered home. Proceed naman tayo dito. Matapos nating talakayin ng smart components ng ating setup, dumako naman tayo sa isa sa pinaka-importanteng aspeto ng isang grid-tied solar powered home, ang net metering. Bakit nga ba ito tinuturing na game changer sa renewable energy? So, sa madaling salita, ang net metering ang mekanismo na nagpapahintulot sa atin na maging prosumers. Ano nga ba itong prosumers? Isang consumer na producer din ng kuryente. Hindi lang tayo basta gumagamit ng sikat ng araw para sa ating mga bahay. Sa pamamagitan ng programang ito, may kakayahan na tayong ibahagi ang ating excess energy pabalik sa main grid. Ito ang dahilan kung bakit napaka-efficient ng grid-tied system. Kapag may malakas ang generation ng ating panels kaysa sa ating mga kinokonsume, ang metro natin ay literal na tumatakbo pabalik. So sa mga sumusunod na slides, himay natin kung paano ito gumagana, ano ang mga benepisyo nito, at kung paano tayo nagiging bahagi ng mas malawak na solusyon para sa sustainable energy.
Ngayon, bukod sa pinaliwanag ko kanina about dito sa net metering, sagutin natin itong pinaka-basic na tanong. Ano nga ba talaga ang net metering? So, sa madaling salita, ang net metering ay isang system na nagpapahintulot sa mga customers ng distribution utilities o DU na mag-install ng sarili nilang renewable energy facility, gaya ng ating solar panels. Basta't hindi lalagpas ang capacity nito sa 100 kilowatts. Sa pamamagitan nito, maaari tayong mag-generate ng sarili nating kuryente para sa personal nating gamit. Pero ito ang pinakamagandang bahagi. Anumang kuryente na na-generate ng ating system na hindi natin agad nakukonsumo ay automatikong ine-export pabalik sa distribution system ng ating DU. Bilang kapalit sa excess electricity na ito, bibigyan tayo ng DU ng peso credit. Ang value nito ay equivalent sa tinatawag na blended generation cost ng DU. Ito yung hindi kasama ang iba pang adjustments. At ang mga credits na naipon natin ay babawas naman sa ating susunod na electric bill. Kumbaga, hindi lang tayo nakakatipid sa paggamit ng solar. Kumikita pa tayo mula sa ating sobrang energy. Ayan. Isunod naman natin ang isang mahalagang katanungan para sa ating mga consumers. Na available na ba ang net metering dito sa Pilipinas? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, matagal na itong na-adapt ng ating gobyerno. Noong May 27, 2013, pinaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Resolution 09 Series of 2013. Ito ang mga alituntunin o rules na nag-enable sa net metering program para sa renewable energy sa ating bansa. Matapos itong mapublish sa mga pahayagan noong July 10, 2013, opisyal na itong nagkaroon ng visa o nag-take effect noong July 24, 2013. Kaya naman mahigit isang dekada na nating pwedeng mapakinabangan ang programang ito. Gayunpaman, dapat nating tandaan ang isang mahalagang requirement. Ang net metering program ay available lamang para sa mga on-grid distribution systems. Ibig sabihin, kailangan ng inyong distribution utility o DU ay konektado sa ating main transmission grid para kayo ay makasali sa programang ito. Ito ang legal na basehan kung bakit ang ating ginagawang grid-tied solar powered home ay hindi lamang isang magandang idea, kundi isang system na suportado at kinikilala ng ating batas. Proceed naman tayo sa aspetong siguradong magugustuhan nating lahat. Ano nga ba ang makukuha kong benepisyo kapag sumali ako sa net metering? Dalawang malaking bagay ang nagpapatakbo sa value ng programang ito. Una, saving sa sariling konsumo. Sa pamamagitan ng pag-generate ng sarili nating kuryente, direkta nating nababawasan ang kuryenteng kailangan nating bilhin mula sa ating local na DU. Ang matitipid natin dito ay equivalent sa retail rate ng DU, kasama na rito ang lahat ng charges gaya ng generation, transmission, system loss, pati na ang mga taxes ng subsidies. Ibig sabihin, bawat kilowatt hour na gagamitin mo mula sa iyong panels ay katumbas ng buong halaga na dapat ay bayaran mo sa iyong bill. Pangalawa ay peso credits mula sa excess energy. Hindi lang natatapos sa sariling gamit ang benepisyo. Gaya ng napag-usapan natin kanina, ang anumang sobrang kuryente na hindi mo nagamit ay i-export pabalik sa DU. Kikita ka rito ng peso credits na equivalent naman sa blended generation cost ng DU. Ang mga naipong credits na ito ay gagamitin para bawasan ang iyong mga susunod na electric bills. So sa madaling salita, ang net metering ay ginagawang investment ang iyong solar powered home. Hindi mo lang pinapababa ang iyong buwanang bayarin, kundi may savings account ka pa sa iyong DU sa tuwing may sobrang energy ang iyong system. Dumako naman tayo sa aspect of monitoring. Paano nga ba sinusukat ng ating distribution utility o DU ang excess energy na pinapalabas natin pabalik sa grid? Mayroong tatlong option ang DU para masiguro ang tamang pag-record ng ating kuryente.
Ang unang option, tinatawag na two unidirectional meters. Maaari mag-install ang DU ng dalawang magkahiwalay na metro. Ang isa ay para sa kuryenteng binibili mo mula sa kanila, at ang isa naman ay para lamang sa energy na inilalabas mo pabalik sa grid. Pangalawang option naman ay tinatawag na single bidirectional meter. Kung nais ng DU ng mas economical o mas matipid na paraan, maaari silang gumamit ng isang metro lamang na may kakayahang sumukat sa dalawang direksyon para yung import at export ng energy. Yung pangatlong option naman ay natawag na the third meter. Sa ilang pagkakataon, naglalagay ang DU ng pangatlong metro malapit sa iyong RE facility upang sukatin ang iyong total RE generation. Ang kabuoang generation na ito ay nakakatulong sa DU na makakuha ng RE certificates na ginagamit naman nila upang sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Renewable Portfolio Standards or RPS. So sa madaling salita, bawat kilowatt hour na dumadaloy sa ating system ay maingat na binabantayan para sa transparency at efficiency ng ating solar powered home. Para sa huling katanungan sa ating FAQ series, sino nga ba ang mga qualified na lumahok sa net metering program? Kasi hindi lahat ay automatic na pasok dahil mayroong standard na sinusunod ang ating mga distribution utilities o DU. Ang mga qualified na lumahok ay ang mga DU customers na mayroong good credit standing pagdating sa pagbabayad ng kanilang electric bills. Sa ilalim ng mga official rules, ang mga customers na ito ay binibigyan ng technical term na qualified end users o mas kilala bilang QE. Ibig sabihin, ang pagiging bahagi ng net metering ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng solar panels, kundi tungkol din sa pagiging isang reliable na responsible consumer ng ating electric grid. Sa madaling salita, kung ikaw ay isang QE, binubuksan mo ang pinto para sa isang mas sustainable at cost-effective na paraan ng paggamit ng energy sa iyong mga bahay. Ngayong alam na natin kung gaano kaganda ang net metering, talakayin naman natin ang kabilang part. So, ano ba ang mangyayari kung hindi tayo mag-a-apply para sa net metering program? Kasi minsan may mga homeowners na nagkakabit ng solar power system pero hindi na dumadaan sa formal application ng net metering. So sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon tayo ng malaking problema. Bakit? Ang anumang excess energy na ibabalik natin sa grid ay babayaran pa rin ng customer. Bakit ito nangyayari? So consider natin itong example. Sabihin natin ang inyong solar array ay rated sa 5 kilowatts. Pero ang load consumption o ginagamit nyo lang sa bahay ay 4 kilowatts lang. Dahil dito, ang system ay mayroong excess na 1 kilowatts na automatikong ipinapadala pabalik sa grid. Sa isang standard na meter, yung hindi pang net metering, hindi nito nadedetect kung ang kuryente ba ay lumalabas o pumapasok. Para sa metro, consumption pa rin ito. Kaya ang 1 kilowatts na excess energy na inyong ibinigay ay dadaan pa rin sa metro at ibabayad pa rin sa inyo ng DU. Sa madaling salita, sa halip na kumita ka o makakuha ng credits sa iyong binibigay na kuryente, ikaw pa ang magbabayad sa kuryenteng ikaw mismo ang gumawa. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang magkaroon lang ng solar panels. Kailangang dumaan sa tamang proseso para hindi masasayang ang inyong mga investment. Proceed naman tayo dito. Matapos nating pag-usapan ang mga consequences, natural na itatanong ito. Mayroon pa bang ibang paraan bukod sa net metering para ang isang customer na may excess energy ay hindi na kailangang magbayad para sa kuryenteng ginawa nila? Ang sagot dito ay syempre yes. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag nating inverter with limiter. Ano nga ba tong device na to? Ang device na ito ay may pinaka-importanteng papel. Nililimitahan nito ang power na inilalabas o dinidissipate ng ating system.
So, paano nga ba ito gumagana sa technical na aspect? Una, automatic detection. Automatic na nadetect ng limiter ang maximum power na kayang ibigay ng system based sa actual na pangangailangan ng inyong bahay. Pangalawa ay zero export. Dito naman sinisiguro nito na ang generation ay sakto lamang sa inyong load. Kaya naman walang excess energy na ipapadala pabalik sa grid. Dahil walang kuryenteng lumalabas pabalik sa metro ng DU, hindi ka na magcha-charge para sa iyong sariling excess production. Ito ay isang mahusay na alternatibo para sa mga homeowners na wala pa sa net metering program, pero gustong masigurado na bawat patak ng energy mula sa kanilang panels ay nagagamit ng tama at hindi nagiging dagdag gastos. Next, matapos nating maintindihan ang mga policy at benefits, dako naman tayo sa center ng ating presentation, ang mga circuit connections. Dito natin makikita kung paano ba talaga nag-uugnay-ugnay ang bawat component na tinalakay natin kanina mula sa panels patungo sa inverter hanggang sa pagtawid nito sa ating main service panel at sa grid. Ang isang mahusay na grid-tied setup ay hindi lang basta pagkakabit ng wire. Ito ay isang balance ng synchronization at safety. Bilang mga engineering students, alam natin na ang bawat connection dito ay dapat sumusunod sa standard. Kailangan nating masigurado na ang phase, neutral at grounding connections ay tama para sa stability ng ating system. Sa mga sumusunod na slides, hihimayin natin ang bawat linya at diagram para lubos nating maunawaan kung paano nagiging isang cohesive at functional unit ang ating solar powered home. Proceed na tayo dito. Pagmasdan nyo mabuti yung nasa picture. Sa diagram na ito, makikita natin ang end-to-end connection ng ating system. Magsisimula ang lahat sa ating solar panels na nagpo-produce ng DC electricity. Bago ito pumasok sa ating inverter, dadaan muna ito sa ating DC protection suit. Ito yung nakikita nyong circuit breakers at surge protection devices sa kaliwa. Ang main purpose nito ay i-convert ang DC power patungo sa 220 volt AC gamit ang ating blue grid tied inverter. Mapapansin nyo ang connection nito. Diretso ito sa ating main panel board ng bahay. Dito nangyayari ang synchronization. Ang kuryente mula sa solar at kuryente mula sa DU ay nagsasama para suportahan ang inyong load. Kapag may excess, dadaan ito sa ating bidirectional meter patungo sa grid. Dito naman tayo sa ikalawang diagram. Mas binigyan natin ng pansin ang AC side protection. Mapapansin nyo ang pagkakasunod-sunod para sa maximum safety. Una ay yung timer and limiter integration. Gaya ng tinalakay natin kanina, dito naka-install ang ating programmable timer at limiter. Sila ang nagko-control kung kailan at gaano lang karaming power ang lalabas sa system. Sunod ay safety devices. Bago makarating ang kuryente sa house panel, dadaan muna ito sa surge protective device or SPD para sa kidlat o power surges at isang dedicated circuit breaker. At syempre itong grounding. Napaka-importante ng green line na nakikita nyo. Lahat ng metal enclosures at devices ay properly grounded para maiwasan ang electric shock. Para sa huling bahagi ng ating technical discussion, ito ang ating pinakadetalyadong circuit diagram na nagpapakita ng full integration ng system mula sa solar panels hanggang sa service drop ng ating distribution utility or DU. Magsisimula tayo sa DC input side kung saan ang energy mula sa ating solar array ay dumadaan muna sa isang dedicated na DC SPD at DC circuit breaker para masiguradong protektado ang ating inverter mula sa anumang surges o electrical faults na maaaring magmula sa labas. Mula sa inverter, ang converted na AC power ay dadaan naman sa ating time delay switch or TDS para sa tamang synchronization bago ito tuluyang pumasok sa ating RCBO o residual current breaker with overcurrent.
napaka-importante ng paggamit ng RCBO. Sa setup na ito, dahil hindi lang ito basta circuit breaker. May kakayahan din itong mag-detect ng leakage current sa kaligtasan ng mga tao sa loob ng tahanan. Makikita nyo rin ang mahalagang papel ng ACSPD na nagsisilbing pangalawang layer ng depensa laban sa mga voltage spikes. Ang lahat ng kuryenteng ito ay dumadaloy patungo sa ating main panel board at kalaunan ay kumukonekta sa kilowatt-hour meter at sa service drop ng ating grid. Ang blueprint na ito ang nagpapatunay na ang ating grid-tied system ay dumadaan sa masusing engineering design. Pinagsasama-sama ang automation, efficiency at higit sa lahat, ang maximum safety na naaayon sa ating electrical standards. And now let's discuss the simple wire size chart used in PV or solar power systems. This chart helps determine the correct wire size based on the wattage of the solar panel and the distance between the solar panel, battery, or load. As shown in the table, the longer the distance and the higher the wattage, the larger the wire size needed. This is important to keep the voltage loss below 5% and to make sure the system operates efficiently. Kapag mali ang wire size, pwedeng magkaroon ng power loss at pag-init ng wires. For smaller solar setups, thinner wires may already be enough. Pero para sa mas malalaking system at mas mahahabang cable, mas makapal na wires ang kailangan para maiwasan ang overheating at mapanatili ang magandang performance ng system. Overall, proper wire sizing is an important part of a safe and reliable PV installation. Nakakatulong ito para maprotektahan ang equipment, mapataas ang efficiency, at mas tumagal ang buong solar power system. Now let's move on to the inverter sizing for a grid-tied solar-powered home system. The inverter is one of the most important components because it converts the DC power from the solar panels into AC power that can be used in our homes. To properly size the inverter, its proper rating should be approximately equal to the total power rating of the solar array, or slightly higher by around 10% to 20%. Halimbawa, kung ang solar system ay rated at 2,000 watts, dapat ang inverter ay nasa around 2,000 watts din para ma-handle nito ng maayos ang generated power. If the inverter rating is low, hindi nito magagamit ng buo ang power coming from the solar panels, which can reduce the system's performance. On the other hand, if the inverter is too large, maaaring bumaba naman ang efficiency ng system at hindi maging cost-effective ang setup. In our example, the solar array is rated around 900 watts. Kapag minultiply ito by 1.1, the result is 990 watts, which is why 1 kilowatt grid-tied inverter is the recommended size for the system. Now let's discuss the DC and AC circuit breaker sizing for a grid-tied solar-powered home system. Circuit breakers are important because they protect the system from overcurrent and possible electrical damage. According to the PEC or the Philippine Electrical Code, PV circuit current is considered continuous current. Because of this, the minimum overcurrent protection device or the OCPD rating should be 125% of the maximum current. Ito ang standard para masiguro ang safety at reliability ng buong solar installation. For the DC side, the maximum current is 15.23 amps. When multiplied by 125%, the result is 19.04 amps. So they recommend a circuit breaker size of 20 amps. Sa AC side naman, since the inverter rating is 1 kilowatt, dividing it by 220 volts gives a current of about 4.5 amps. After multiplying it by 125%, the result is 5.625 amps, so 6 amps circuit breaker or RCBO is recommended. Overall, a proper circuit breaker sizing is important to protect both the solar equipment and the users. Nakakatulong ito para maiwasan ang overload, short circuit, at iba pang electrical hazards habang pinapanatili ang safe operation ng PV system. This table shows the standard amp ratings used for fuses and inverse time circuit breakers.
According to electrical code standards, these ratings help protect electrical system from overloads, overheating, and short circuits by using approved breaker and fuse sizes instead of random values. Makikita rito ang common amp rating tulad ng 15, 20, 30, hanggang 6,000 amperes. When selecting a breaker or fuse, electricians usually choose the nearest standard rating based on the computed load current. This helps protect the wires and equipment while keeping the system safe and efficient. Inverse time circuit breakers are designed to allow temporary small overloads, but they automatically trip when the current becomes too high for a certain period of time. Sa madaling salita, mas mataas ang overload current, mas mabilis magti-trip ang breaker para maiwasan ang damage sa system. Overall, this table serves as a guide for proper breaker or fuse selection in residential, commercial, and industrial electrical installations. Importante ito para masiguradong safe, reliable, at code-compliant ang electrical system. Okay, so this slide shows the calculation for sizing the DC and AC circuit breakers in a grid-tied solar-powered home system. Revisiting the use of a number 10 THHN standard wire, which has an ampacity of 40 amperes at 30 degrees Celsius under normal conditions. However, correction factors must be applied because temperature affects the current carrying capacity of the wire. Dahil sa ambient temperature correction, the ampacity is reduced from 40 amperes to 36.4 amperes using the correction factor of 0.91. Another adjustment is made due to the roof wire distance and a higher operating temperature. Since the estimated temperature becomes 59 degrees Celsius, the ampacity is further reduced by applying a 0.71 correction factor, resulting in a ampacity of 25.8 amperes. Overall, ipinapakita ng computation na kailangan isaalang-alang ang actual environmental conditions when selecting wire and breaker sizes to ensure safety, efficiency, and code compliance in a solar power installation. This slide explains the proper sizing of the surge protection device or SPD for a grid-tied solar-powered home system. The main role in selecting an SPD is that the UC rating should match the system voltage or be slightly higher, usually around 15 to 25%, to help improve the lifespan and performance of the device. For the DC side of the system, the recommended SPD UC rating is between 100 volts and 120 volts. Meanwhile, for the AC side, the recommended UC rating is between 230 volts and 275 volts. These values are based on the system voltage requirements from the conductor sizing problem. Mahalaga ang tamang SPD sizing because it protects the solar power system from voltage surges caused by lightning, switching operations, or sudden electrical disturbance. This helps prevent damage to sensitive equipment such as inverters, breakers, and other electrical components. Overall, proper surge protection device sizing improves the safety, reliability, and durability of the entire solar installation while ensuring stable system operation. A surge protective device, or SPD, is an important part of a grid-tied solar-powered home because it protects appliances, solar inverters, and electrical equipment from sudden voltage spikes caused by lightning or power disturbances. Basically, ang trabaho ng SPD ay i-divert ang excess voltage away from sensitive devices para maiwasan ang damage at masiguro ang stable operation ng solar system. The term IN refers to the nominal discharge current. This is the amount of surge current that the SPD can safely handle repeatedly without failing. Samantala, ang Imax naman ay ang maximum discharge current, which is the highest surge current the SPD can withstand during extreme conditions. Mas mataas na values usually mean better protection capability for the system.
Another important specification is UC or Maximum Continuous Operating Voltage or the MCOV. This indicates the highest voltage that the SPD can continuously operate at without being damaged. Kapag tama ang UC rating, mas magiging reliable ang protection ng system dahil hindi agad masisira ang SPD during normal voltage fluctuations sa bahay o sa grid. Lastly is the UP or the Voltage Protection Rating or the VPR, also called clamping voltage, tells us how much voltage is allowed to pass through the SPD to connected equipment during a surge. Lower UP values generally provide better protection because less excess voltage reaches the appliances. Sa madaling salita, these SPD specifications helps ensure safety, reliability, at mas mahabang buhay ng solar power system components. Proper solar panel orientation is important to maximize the amount of sunlight captured throughout the day. In countries located in the northern hemisphere, solar panels are usually positioned facing south, while countries in the southern hemisphere should face north. This setup helps improve the overall efficiency of the solar power system. Dahil ang Philippines ay nasa northern hemisphere, solar panels should generally face south for better sunlight exposure and energy production. Mas efficient ito especially during peak sunlight hours, kaya mas mataas ang possible electricity generation ng system. Another factor to consider is the tilt angle of the solar panels. A common rule is that the tilt angle should be close to the geographical latitude of the location. Sa Philippines, the recommended tilt angle is around 12 degrees to 14 degrees para makakuha ng optimal annual solar energy output. By using the correct orientation and tilt angle, mas magiging efficient at reliable ang grid-tied solar system. This helps homeowners reduce electricity costs while making better use of renewable energy sources. Okay, so in this slide, it explains how to estimate the solar system size needed to achieve a zero-bill setup for a grid-tied solar home. The computation starts with the household's average monthly electricity consumption, which in this example is 300 kilowatt-hour per month. By dividing it by 30 days, the daily energy usage becomes approximately 10 kilowatt-hour or 10,000 watt-hour per day. The next step is to use the average peak sun hours in the Philippines, which is around 5 hours per day. Ito ang oras kung kailan pinakamalakas at usable ang sunlight for solar generation. Dividing 10,000 watt-hour by 5 hours gives a required solar array size of about 2,000 watts or 2 kilowatts. To account for possible system losses such as heat, wiring, and inverter inefficiency, a safety allowance is added. The computation multiplies 2,000 watts by 1.1, resulting in approximately 2,200 watts required capacity for more reliable performance. Lastly, the number of solar panels is calculated based on the panel wattage. If each panel is rated at 300 watts, the system will need around 8 solar panels. Sa madaling salita, this process helps homeowners estimate the proper setup needed to greatly reduce or possibly eliminate their monthly electricity bill.